Hello, good morning po muli mga minamahal at tuyo na yung ating sahig ng rooftop. So, sa awa ng Panginoong Diyos, pwede na tayo ritong konting strolling lang po muna mga minamahal. Strolling lang muna. So, habang nag-i-stretch tayo ng ating kasukasuhan. Medyo maganda ang araw ngayon. July 9, 2024, Tuesday. Salamat sa Panginoong Diyos sa magandang kalusugan. So, pag ganito lang tayo, konting stretching lang. Kasi kailangan mag-ingat tayo sa ating pangangatawan dahil biyaya ito ng Panginoong Diyos sa atin. So, ito na may maging daily routine. Magandang maging ganito para ma-maintain natin ang magandang kalusugan. So, weekly, meron tayong regular church service sa Smyrna Christ Church dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Narito ako ngayon sa rooftop ng church. Dahil niyanais ng mga unang apostol, sumulat si Apostol San Juan sa mga unang Kristiyano sa pangkalahatan, no? Sa unang Kristiyano, kahit na para na rin sa atin sa kasalukuyan, na ninais ng Diyos na mapangalagaan natin ang ating pangatawan dahil sa ito nga po ay binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Ngunit huwag din nating kalimutan at pasalamatan ng Diyos na ang ating buhay sa mundong ito ay sadyang napakaganda kung atin lamang sariwain ang mga nakaraan mula pa sa ating pagkabata hanggang nagkaroon na tayo ng kanya-kanyang mga obligasyon sa buhay, sa ating pamilya, then sa mga trabaho at hanggang nagretiro na. So, ang ibig lamang sabihin mga minamahal ng ginagawa nating ito, lalo na itong aking ginagawa, na ang paghatid ng Ebanghelyo ay talagang serious, ano po yan, it is a holy calling. So, kaya nga halos hindi tayo nag-smile pagka tayo'y nasa doktrina na ng salita ng Diyos. So, ito ngayon ay mga light moments natin ito, no? Para lang makumusta ko rin kayo na nawa nasa mabuti kayong kalagayan. So, dito sa ating routine na pang-araw-araw, palagi tayong daily strolling ito, at the same time warm up, no? Sa awa ng Diyos, sa kapurihan ng Panginoon, sa edad nating ito, binigyan ng pagkataon ng Diyos na mabuhay sa mundong ito. 7 dekada na po ang inyong abang lingkod, +1 ngayong September, so magiging 71 years old po. Nagpasalamat ako sa Panginoong Diyos sa kanyang pag-aruga sa akin at sa kanyang pagtawag sa akin, dahil nung araw talagang ay nasa bisyo tayo.
Kaya nung araw, hindi natin iniisip na makasalanan pala ang buong sanlibutan. Akala natin ay tayo ay iwas lang tayo ng paggawa ng mga illegal na hindi tayo lumalabag sa batas. Akala natin, yun na ang tamang buhay. Ngunit, nung ako'y tinawag ng Panginoong Diyos at Kanyang binigay sa akin ang kaunawaan tungkol sa banal na kasulatan, marami pala tayong pagkukulang sa Panginoon, lalo na sa ating kaluluwa. Dahil tayo mga minamahal, ang tao ay sa Biblia, trikotomos ang tao. Meron siyang katawan, ito ang ating physical body. No? Ang tao ay may katawan, that is his physical body. At meron siyang kaluluwa, yan po ang kanyang buhay. At titira rin sa kanya ang Espiritu ng Diyos sa magitan ng panampalataya. So man has a physical body, spiritual body, and the Spirit dwelling in him, Spirit of the Lord. So ngunit kung mamalasin naman yung tao, ay ibang espiritu ang tatahan sa kanya, espiritu ng Diablo. Na yun nga, nung nangaral ang Panginoon Kristo sa kapanahonan ng New Testament, mabasa natin sa 4 na ebanghelyo, ebanghelyo ni San Marcos, ebanghelyo ni San Mateo, ebanghelyo ni San Lucas, at ebanghelyo ni San Juan, na ang tao pala ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So alam naman natin, ang Diyos ay banal, so dapat ang tao ay magpakabanal. Oh. At dapat din napakaingatan ang katawan dahil yan nga po ay ginagawang templo ng Espiritu Santo. Ngunit kung ibang espiritu ang tatahan, espiritu ng demonyo po yon. Kaya nga ang tao ay gumagawa ng masama dahil nag-audio ka ng masamang espiritu. Ngunit kung espiritu naman ng Diyos ang tatahan sa kanya, ang gawain ng tao ay kabutihan. So yan ngayon ang mga nangyayari sa ating sandaigdigan. It is a war between good and evil. So sa makatuwid mga minamahal, kung ang tao ay hindi niya alam ang salita ng Diyos at ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay, ay mapariwara siya. So napakaganda na narapat na unti-unti tayong manumbalik sa Diyos magitan ng pakikinig ng Ebanghelyo. Kasi akala natin masaya tayo, no, sa araw-araw, lalo na pag may pera, maganda ang pamumuhay, no, economically, then physically healthy, then yung walang problema. Pero darating ang buhay, mga minamahal, na tinatawag na dagok ng buhay, magkaroon ng pangyayari sa tao. Yun nga sinasabi nila na iginuhit ng tadhana o kaya gulong ng palad, gulong ng buhay, na minsan ang tao ay nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Katulad ng gulong na umiikot. So habang hindi pa dumarating ang kamalasan ng buhay, na masabi natin na napakahirap pala sa mundong ito. So unti-unti na natin na makinig tayo ng Ebanghelyo at upang maunawaan natin ang tunay na layunin ng Diyos kung bakit ba tayo isinilang sa mundong ito. So mga minamahal, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay ibig niya na makapiling tayo roon sa kanyang tahanan doon sa kalangitan. So habang nag-warm up tayo at pwede na rin akong tatakbo ng kaunti,
So, ang ano lamang natin dito ay makinig tayo ng salita ng Diyos. Dahil marami mga platform kung ating pag-uusapan ng iba't ibang mga platforms, social media, radio, TV, mga gadgets, mga cellphone. So, nandyan lahat. Nandyan lahat yung mga pagkakataon ng tao na makarinig siya ng salita ng Diyos. So, kung inyong marapatin, meron tayong YouTube account, no? Today Salvation TV channel. At nandoon ang ating mga gawain. Meron tayong mga Bible study, Cebuano Bible study, at meron ding preaching of the gospel, at tapos mga gospel songs, at gayon din mga doktrina tungkol sa salita ng Diyos. At meron tayong kung malaman ninyo ang tunay na identity ng Panginoong Diyos, sino siya, ilan ang Diyos. So, meron tayong tinatawag na the mystery of God in Jesus Christ. Nasa 8 video na ito. Tapos, yun namang ating Cebuano Bible Study, nasa 5 video. Then, meron tayong marami ng gospel songs. So, mga mahigit na mga 15 na siguro ng mga gospel songs. No, kung inyong mabisita ang aking YouTube account, Today Salvation TV channel, at ang aking Facebook account, Absalon Rabadon, at gayon din meron ding Today Salvation TV channel, ay matunghayan po ninyo ang iba't iba nating mga activities. No, nandoon malaman po ninyo ang ating gawain sa paghatid ng salita ng Diyos. So, salamat mga minamahal na kayo po ay nagmamasid at sumusubaybay itong ating gawain sa Facebook at YouTube. So, dito ay nagpasalamat nga tayo sa Panginoon at inimbitahan ko kayo na nawa palagi maganda ang ating kalusugan at maging kasama ko kayo sa araw-araw nitong ating light moments na habang tayo ay nag-exercise, morning exercise, ay makapiling ko kayo sa mga oras na ito. At nawa, mga minamahal, encourage ko rin kayo na mag-exercise tuwing umaga, no, para hindi magkaroon ng rayuma, lalo na sa aking mga classmates mula sa elementary na ay talagang mga buhay pa rin sila, no? At yung iba ay maaring wala namang contact na dahil yung iba baka nasa abroad, at ang iba naman nasa Masbate, yung iba ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Nevertheless, magkita-kita tayo sa platform natin sa Facebook at YouTube. Aking mga classmates, mga kaibigan, mga office, dating mga kaopisina, no? At nawa, nasa mabuti kayong kalagayan, no? So, kailangan lamang natin na gagalaw-galaw ang ating katawan. So, ito ay magiging daily routine natin. Exercise din, mga minamahal. Kaunting galaw lang. Ang mahalaga ay magkaroon tayo ng tinatawag na regular na exercise. Mag-schedule tayo mula Lunes hanggang Biyernes, at kahit paano ay
makapagbigay na rin sa atin yan ng magandang kalusugan sa awa ng Panginoong Diyos, para ang ating kasukasuhan ay maging malambot, hindi matigas ang ating mga kaugatan ng ating laman, para magkaroon tayo ng magandang kalusugan ng katawan, hindi tayo magkaroon ng high blood pressure, no? Disiplina sa pagkain, iwas sa bisyo, lalo na ang alak, iwasan na ang paglalasing, para hindi magkaroon ng aberya sa katawan, sobrang inom ng alak. Lahat ng sobra po ay masama, no? Paglalasing, sobrang kabusugan, katakawan ng pagkain, kailangan mild lang, ano ha. Tama na yung ang mahalaga ay tayo ay hanggang sa ngayon ay nasa maganda ang ating paghinga, no? At talagang napakabuti ng Diyos. Masabi natin sa Kanya na God is good all the time, no? Mga minamahal. So, huwag natin kaligtaan. Nanawa ay makinig tayo sa mga pangaral ng Ebanghelyo. Marami namang mga pangaral ngayon. Yung iba nasa mga tabi-tabi, nasa tabi ng daan, sa mga kalye, ano ha? Yung iba ay nandoon sa mga bus, sa mga jeep, no? Makikita natin, no? Mga tinatawag ng Diyos, no? At bigyan niyo ng pagkakataon ang inyong sarili na makarinig ng Ebanghelyo. Dahil ang salita ng Diyos, ayan po ay nagtuturo, nagpapaalala sa atin na tayo ay pansamantala lamang sa mundong ito, at mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos, kaibigan, no? God loves you, God loves us all. So, muli salamat sa inyong pagbigay ng oras na matunghayan at makita ninyo ang ating video, at nawa ay bisitahin po ninyo ang ating YouTube channel. Marami pong salamat. God bless us all. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you, Lord Jesus.